Mga kamusang, mapagpalang umaga sa lahat-lahat. Tayo po ay gagawa ng ginger tea. Mamaya ipakita natin ang finished product ng ginger tea. Okay po mga kamusang, tapos na yung paggawa natin ng ginger tea. Powderize lang natin ng maayos. Ito po ay pwede nang itimpla. Hindi na kailangan ng asukal mga kamusang kasi may mix na ito na asukal. Mamaya ipapakita ko na lang sa inyo ang yung finish na talaga, yung pag powderize niya. Ayun mga kamusang, cut muna natin. Okay mga kamusang, ito yung finished product po natin. Ayan po. Ito yung ginger tea. Maganda po itong pang kape-kape kung umaga mga kamusang. Ito po ay loya at kinargahan na rin natin na panangkap na lemongrass o tanglad. May kasama po ito mga kamusang. Marami po itong benepisyo sa may mga sakit po, no. Ito, makakatulong po sa inyo po ito mga kamusang. Ito maraming benepisyo, gamot sa arthritis, sa pagkaulyanin, may taglay na panlaban sa cancer at infection. Ito, pampababa rin ng blood pressure, pampababa ng kolesterol. Ito na rin ay makakabuti po sa ating puso at makakatulong sa may diabetic. Ito po yung benepisyo ng luya. At ang benepisyo naman ng ginger, ng lemongrass ay para sa mga nahihirapan magdumi o magtae. Ay pasintabi na lang po dyan, no? At ito ay gamot rin po ito sa sakit ng ngipin at hirap sa pag-ihi. Sa mga may mga sakit na binanggit ko po mga kamusang ay makakatulong po talaga ito. At subok na rin po ng mga doktor. Mga pananakit ng sikmura, pananakit sa likod, rayuma, alta presyon, pananakit ng ulo. Ito po mga kamusang. Ito yung ginger tea. Yan, ganito lang po kalaki yung natin, no, yung lalagayan. Ito mga kamusang, maganda rin po ito sa mga protection rin kung tayo po nasa halimbawa sa bati o usog. Protection rin po ito mga kamusang. Ito rin ginagamit ng mga manggagamot sa paggamot na mga bati o usog, inihipan sa bunbunan. Ito po yung ginagamit rin ng karamihan. Tulad rin sa akin, yan yung ginagamit ko rin yan sa anak ko, no. Ito yung nilalagay yung tawag niyan, luya. Kinakagat yung luya tapos hinahagod sa bunbunan at inihipan. Yun yung ginagamit ko minsan. At ito naman yung tanglad, yan po talaga ay pinapainom ko po talaga sa may sakit espiritual at mga sakit na binanggit ko po. Yan po ay yan yung siniserve ko sa kanila sa pagkatapos ng gamutan. Kaya ginawa ko po itong kombinasyon, ang luya at ang tanglad, dahil po ay very effective po ito. Dahil subok ko na rin po ito sa mga pasyente ko na pinapainom ko sila na kahit hindi pa ito naging powderized. Kahit yung luya at mga kamusang at tanglad ay ikombinasyon ninyo, ilaga ninyo, iserbe tubig, ayan po ay napakagaling sa mga sakit natin, sa mga karamdaman. Pero sa spiritual naman ay mayroon po talaga tayong may binabanggit na dasal o orasyon para po natin,
matabo yung kinarga sa pasyente at lalong gagaling na po siya. Yun po mga kamusang ang nagawa po natin, no? Mapagpalang gabi po sa lahat-lahat. God bless po sa lahat-lahat mga kamusang.